Bro Gerald, nandiyan ka pa po ba? Narinig mo? Andiyan pa siya bro, andiyan pa siya bro. Hello? Andiyan pa siya bro, go ahead, andiyan pa siya. Gerald, nandiyan Bro, ka pa? ano yata bro? Mahina signal niya eh. Yes. Yun. Bro, may tatanong Nandito lang pa ako, ako. nakikinig ako. Yes po bro. Narinig ba ako? Ang ano ko Sige, lang kasi concern ko sa inyo, yung ang concern ko lang dung sa ano mo, dun sa inyo 'di ba, confirmation lang, binabautismohan kayo para maging miyembro kayo, tama po ba? Tanong ka lang. Go ahead bro. Sagutin mo lang si Brother Angel bro. Inasa Biblia yun, Marcos 16. Yes po. Marcos 16. Dapat bautismohan kayo Marcos para maging 16, miyembro. 16. Utos po yun ng Biblia. Uto. So bali ikaw binautismohan ka ng ministro, tama po ba? Ng Iglesia ni Cristo ng 1914, tama po ba yun? Doktrina na. Hindi. Naririnig ba ako? Medyo napuputol lang. Tuloy lang po. Nabautismohan ako bro. Okay. So, Utos ng Biblia yun, Marcos 16, 15, 16, mababasa. Bautismuhan mo sila sa pangalan. Okay po. So ang unang tanong ko, confirmation lang 'yon. So ang unang tanong ko ngayon, kung sa Iglesia ni Cristo dapat mabautismuhan ka, sa Iglesia ni Cristo ba nabautismuhan po ba si Felix Manalo o hindi? Ano pong problema niyo doon, sir? Bro Angel? Sagutin mo lang bro. Sagutin mo lang tanong ko. Si Felix Manalo po ba, sabi mo, that's a requirement. That's a requirement, sabi ng Biblia. Hindi. Okay. Sabi niyo po, nabautismohan po kayo kasi dapat. Ang tanong ko, Felix Manalo ba nabautismohan ba sa Iglesia ni Cristo o hindi? Okay, sagutin ko bro. Yes bro. Sino po ang nagbautismo sa kanya? Yung mismong ministro sa Iglesia Pero ni Cristo. gusto niyo malaman ang sagot ko? Ang sagot ko, bro. Narinig ba ako? Opo. Narinig ba ako bro dyan daw? Go ahead. Ang sagot ko, ang narinig si ko, kapatid na Felix Manalo hindi na bautismuhan. Hindi na bautismuhan ba Brother Angel? Yun ang sagot. Gerald. Nalilito na si Bro Gerald. Pakilinaw lang po ang sagot. Malinaw ang sabi nyo kanina, dapat mabautismohan ka sa Iglesia ni Cristo Bro, para maahid. ko kung narinig yung signal ko. Kasi Yes po. nag-aalangan ako kung boss, nag-aalangan ako signal ko, baka din yung naririnig. Ang sagot ko po, para maintindihan ninyo, si kapatid na Felix Manalo hindi na bautismuhan sa Iglesia ni Cristo. Parang halimbawa, si Juan Bautista, sa Mateo 10:11, hindi siya binautismuhan. Ibig sabihin, hindi siya sinugo. May turo ang Biblia na bautismo sa Espiritu. Binanggit din, kasi ang sinasabi ninyo, paano naging founder si Cristo? Usugo. Hindi naman siya nabautismuhan sa Iglesia ni Cristo. Ganito kasi yan. Si Juan Bautista, hindi nabautismuhan sa Mateo 10:11. Hindi siya nabautismuhan ng tubig, pero nabautismuhan sa Espiritu. Ibig sabihin, hindi pala propeta o sugo ng Diyos si Juan Bautista. Kasi hindi siya nabautismuhan ng tubig eh. Kahit anong salin ng Biblia, walang mababasa si Juan Bautista na nabautismuhan ng tubig. Nabautismuhan si Felix. Yeah. Bro Gerald, si Juan Bautista nasa Biblia. Tandaan mo yan, Bro Gerald. Siya ay mismo, yung prophecy niya from Old Testament, may darating talaga po. Biblically, nasa Biblia siya. Ang problema rito, wag mo siyang hanapan ng kasi during that time, tandaan mo, siya yung pinaka sa Old Testament. Wala pa doon pa doon sa pagbabautismo na utos ni Jesus Christ. So ang utos ni Jesus Christ, bro, magpabautismo ka. So malayo si... Paliwanag. Wait lang bro.
malayo po si John the Baptist kay Felix Manalo kasi nasa Biblia yun eh. Ang tanong ko muna, nabaptismuhan ba si Felix Manalo kasi requirements ni Jesus Christ yun. Yung time niya, wala na si John the Baptist eh. Pinatay na eh. So si Jesus Christ, yun ang utos niya sa mga Kristiyano. Panahon ngayon, bro. So yung panahon na ngayon, kailangan mabautismuhan ka. Ang tanong, si Felix Manalo, nabautismuhan ba o hindi? Sa panahon ngayon ang tanong ngayon huwag mong iano dun sa panahon ng Old Testament. Iba yun. Yung panahon ni Kristo ng pagbautismo na sinabi niya. So, dumaan ba sa proseso paliwanagin mo muna kasi ako eh. Paliwanagin mo dumaan po ba si hindi Felix ikaw lang ikaw Manalo? nagpapaliwanag ka rin. Hindi, kasi sinabi mo si John the Baptist, bro, layo naman eh. Ang wag mo ikumpara doon. Nasa Biblia yun eh. Si Felix Manalo, hinahanapan nga natin ng yung authority at legality ng pagpasok niya sa Iglesia ni Cristo eh. Ang tanong, yung ngayon, wag ka magpumunta sa John the Baptist, bro, layo eh. So ang tanong, yung panahon ngayon, sabi mo, panahon ngayon, dapat magpabautismo. Si Felix Manalo, nagpabautismo ba o hindi? Kasi si Apostol Pablo, nagpabautismo yun, di ba? Yung mga apostol. So dapat dadaan si Felix Manalo. Sino ngayon ang nagbautismo sa kanya? Bro Angel, mali. Bro Angel, makinig ka. Papaliwanag ka niya. Sige bro. Okay bro, sagutin, nagpaliwanag ka. Sige po bro. Kala ko tanong ka lang. Wala, nawawala ko bro. Nawawala. Wala na si bro. Nandiyan ba siya ba rin dyan? Andyan yung call niya, nakapasok pa yung call niya. Nakita naman sa screen. Hindi siya marinig bro. Hindi daw nabautismuhan kasi kaya daw kay John the Yes bro, Baptist. naririnig ba ako? Ayan na. Sige po bro. Wala bro eh. Walang marinig. Putol, ni signal niya yata bro dyan. Narinig mo ba dyan bro? Okay, naririnig ba? Yan, ngayon pa lang. Nawala, yung sagot nawawala. Wala kaming marinig bro. Wala. Kasalita ka na ba? Hindi ka na. Narinig mo ba bro dyan do? Hindi, naputol-putol siya, Brother Angel. Putol. Wala akong marinig din sa paliwanag. Yun na, wala. Mahina yata signal niya. Oh, mahina oh. Bro, naririnig ako. Ngayon pa Narinig lang. ako, Oh, yan. narinig Pag nagtatanong ka narinig mo ako, narinig ka Sige namin. bro, Pero, okay na ba yan? yan. Bro, paliwanag ako bro Ganito kasi yan. Ang rason mo kasi, okay. Bro Angel, ang rason mo kasi, pag Sige hindi po. nabautismuhan, ibig sabihin hindi sugo. Diba? Ayun ang rason mo eh. Okay. Si Juan Bautista, hindi nabautismuhan ng tubig. Ibig sabihin hindi ba siya sugo? Ang rason mo, hindi connect. Kasi Biblia yun eh. Kasi may patotoo eh. Isaiah 43. May hula sa kanya na naghanda ng daraanan ng Panginoon. Merong isinakatuparan siya, Mateo 10:11. Meron din patotoo kay kapatid na Felix Manalo, Isaiah 41:9, Isaiah 46:10. Yung tinawag ng Diyos mula sa silangan na baybay ng mga pulo ng dagat, Isaiah 24:15 magmumula eh. Tinawag siyang ibong mandaragit o hinantulad. Ang gawain ng tinawag mula sa silangan, ang gawain nun, yung binanggit ni Bro Jan doon, nakapasok sa Katoliko, Methodist, Seventh Adventist, ang gawain ng kapatid na Felix Manalo, hinantulad sa ibong mandaragit, aagawin daw sa apoy yung mga hatulan sa araw ng paghukom. Judas 1:23 mababasa. Mayroong patotoo, rising of the sun. Kaya binanggit din yung term na Far East. Kasi pag sinabing Far East, hindi Israel yun. Kasi Far Western ng Israel eh. Part of the Middle East. Ang Far East may dalawang kasaysayan na doon magmumula ang ibang mga hihirangin. Doon din magmumula ang magmumula ang ibong mandaragit o sugo. Doon may patotoo eh. Kaya nga ang sabi sa Ikalawang Pedro 1:20 mababasa, walang makakapagpaliwanag ng kahit sino man tao sa hula ng propesiyang nilalaman na ito ayon lang sa kanyang kalooban, kundi yung mga taong nasa ilalim
ng Espiritu Santong makakapagpaliwanag ng propesiya. Yun ang binanggit eh. Hindi lahat. Mayroong patotoo. Sikatan ng araw, silangan, baybayin ng pulo ng tiyagat, wakas ng lupa. Diyan daw makikita yung sugo ng Diyos sa mga wakas ng lupa bago dumating ang paghuhukom. So may cut kita bro John. Doon yun yung lagi ko narinig po sa INC. Sikatan ng araw mula sa sikatan ng araw. Tanong ko, si alin ang unang nasisikatan ng araw sa buong mundo? Japan o Pilipinas? Lagot. Give me an answer. Lagi niyo Pilipinas. sinasabing sa sikatan ng araw, Ang lilitaw ang ano. Ang tanong ko po, unang nasisikatan ng araw, Japan o Pilipinas? Ano lang po, categorical question. Japan o Pilipinas? Ayun nga, Pilipinas. Ayon sa Geoasia in the Philippines, page 169. Ang sikatan Paano naging Pilipinas? Nauna pa kami. Bro, alas 11 na rito, alas 10 pa lang sa inyo. Oh, paano naging Pilipinas ang nauna sikatan ng araw? Bagsak ka na dyan, bro. ng araw. Bro, Alas 10 pa lang sa inyo, alas 11 na rito. Ang Japan ba ano yan? Far East ba yan? Ay, patay tayo dyan. Bro, kasi yan, Ang ligaw sikatan ng ka bro. araw, Ligaw. Pilipinas. Unang Bro sinisikatan Angel, ng araw makinig ka. Pilipinas ay patay Brother tayo Angel. dyan. Brother Angel, basahin ko na lang, Brother Angel, para Basahin may mo. dokumento. O ito. Alin Wala. ang unang nasisikatan ng araw? Ang Japan Teka na o dyan. ang Pilipinas? Ang sagot ng ChatGPT. Ang Japan ang unang nasisikatan ng araw kaysa sa Pilipinas. Bakit? Bagsak. Ito ay dahil sa lokasyon o longitude ng dalawang bansa. Ang Japan ay nasa humigit kumulang 135 degree east longitude, samantalang ang Pilipinas ay nasa humigit kumulang 120 degree east longitude. Mas mataas ang longitude, mas Bro Angel. naunang sumisikat ang araw. O kapag 6 a.m. na sa Japan, ang sa Pilipinas ay mga 5 a.m. pa lang. Japan is usually 1 hour ahead of the Philippines. Ang Japan ay tinatawag na Ano land ba of the yan? rising sun. Ano daw? Ano Walang- daw ang Japan? Ang Japan ay tinatawag na the land of the rising sun. Dahil At ito, bro Jando, walang iglesia ni Cristo ni Manalo rito, Katoliko mayroon. Eh di wag bagsak ka na bro. dahil Patay ito tayo nga dyan. ang isa sa mga pinakaunang nasisinaga ng araw sa rehiyon ng Asia. Eh kung sabing Far East is Asia, Far East is in yung saan lang pasugo nila na Pilipinas. Asia is Far East, that the Far East is the Philippines and Bro Angel, Asia. Bro Angel. Ito. Sige. Una nasisikatan ng Japan, bro. Bro, kugnahan, una nasisikatan ng Japan, hindi ang Pilipinas. At Katoliko mayroon dito bro. Hindi. Patay tayo dyan. 19, wala pang hindi 1914, 16th century, ito. dumating na Bro Angel, Katoliko bro, rito. ayan daw Bagsak na bro. Paano yan? Ito bro, malaman ninyo, ang Pilipinas ang malapit na bansa sa sikatan ng araw. Ang binabanggit ng Biblia, Far East, hindi Northeast Asia na Japan. Far East, ibig sabihin, Pilipinas yun na malapit sa sikatan ng araw. Pero bakit bro na ang Japan na tinatawag na land of the rising sun? Bakit ang Japan hindi Pilipinas? Ito makinig ka, ang binanggit ng Biblia, Far East, Hindi, pakisagot mo na bro. sikatan ng Bro, araw, pakisagot mo na, hindi bro. Northeast Asia. Bro, pakisagot mo na bro para makuha yung ano ba, yung point ni Angel ba? Bakit ang Japan Hindi. ang tinatawag na Naiintindihan ko land siya. of the Ang sabi rising niya kasi, sun? Bre, ang sabi niya kasi, ang Japan ang unang nasisikatan ng araw, hindi ang Pilipinas. Hindi, Ang ibig kong sabihin, ang bansang Pilipinas ang tinutukoy na Far East na malapit sa sikatan ng araw. Iba, Doon matatagpuan. bro, kung mas malapit siya bro, bakit ang Japan ang tinatawag na land of the rising sun? Hindi lang bro yun. Kanina't sinabi niya ang unang sinisikatan ng araw ang Pilipinas, sabi niya eh. Ngayon, iniba na naman. Sabi mo, tinanong kita, anong unang sinisikatan ng araw? Japan o Philippines? Malinaw yun. Philippines. Sabi mo, para lang makapasok si Felix Manalo. Bagsak na bro. Huwag ka magsinungaling. Nasa Bro, kugnahan, pakilinaw lang. Kung unang nasisikatan ng araw ang Oo. Pilipinas, bakit 1 hour ang ahead ng Japan sa Pilipinas? Tinanong kita eh, alin ang nauunang nasisikatan ng araw? Binabanggit Pilipinas eh. na mo.
Okay, Ito sa ko East. Sige, sa nagsabi. Far East. Patuna, ano yan? Sa Far Ito, bro. East? Sa Ang Far tanong East? niya kasi kanina, sikat ka na, unang sinisikat na araw. Para Sinisikatan isang ng araw, tinutukoy ang ko, una. hindi naman Northeast Japan o Asia. Ang Japan, Pilipinas? Northeast Asia yan. Alin? Alin? Sabi ko, Japan o Pilipinas eh. Pilipinas kamo eh. Yan. Patay tayo dyan. Hindi, ang tinatambanggit ko kasi para is ang tinutukoy ko sa North Asia, Japan. Ang tinutukoy ko para is kasi sabi ko Pilipinas. Ilan ba ang lugar Brother sa Angel, Brother Angel. May sagot si ChatGPT. Tinanong ko si ChatGPT batay sa argumento ni Ano ba yung Gerald Far East? Cugnahan. Sa Far East, yan na, Far East talaga ha. Sa Far Ang East, Japan. alin ang unang sinisikatan ng araw? Ang Japan o ang Pilipinas? Ang sagot, sa rehiyon ng Far East, ang Japan pa rin ang unang sinisikatan ng araw kumpara sa Bro, Pilipinas. Yung Far East, Japan din pala. Japan, o paano yan? oh. Sabi mo, walang Far East yung Japan. Oh. Patay ka Ang dyan. tinatawag na Far East ay tumutukoy sa Talo mga ka na bansang. naman. Tuloy ko muna ba, Regina? Ang Sige, tinatawag na Far East ay tumutukoy sa mga bansang nasa pinakadulong bahagi ng silangang Asya. Kabilang dito ang Japan, South Korea, North Korea, China, Taiwan, Pilipinas, at iba pang karatig bansa. Sa mga bansang ito, Japan ang may pinaka-eastern location, mas malapit sa international dateline. Wala. Kaya Japan ang unang nasisikatan ng araw sa buong Far East region. Ipit ka na bro kasi sa Japan, Katoliko mayroon Nag-aaral ba kayo ng 66. geographical? Bro, geographical Ang to bro. geography- ChatGPT ginagamit ko bro. ChatGPT to, matindi pa sa geographical to bro. Ang sabi dito, 16th century pa lang. may Japan ang Katoliko. unang- Wala kang alam sa kasaysayan. ay bro, may pinapakita ako sa live ngayon bro na screen. Alam ko nakikita mo yung screen ko eh. Naloko ka bro. Oh, Nakikita nakikita naman mo Bro, na yung screen ko eh. Mag-search ka bro. Ang sabi Bro, dito, Angel, may tanong ako. Japan ang unang may tanong ako. Ang sabi dito, Brother Gerald, Japan ang unang nasisikatan ng araw sa buong Far East region. Ang tagal ko na yan narinig sa mga iglesia ni Cristo. Far East Ang daw, Japan, bro, Pilipinas. Pinakaunang sinisikatan ng Ang araw. North Pilipinas, Far East. France, Japan yan bro, Japan. Korea, yan yung Southeast Asia, China, Bangladesh, Laos, Cambodia, ang Far East, binabanggit sa World Historian Book, page 445, the Philippines were Spain. Here, the first colonizing movement in the Philippines. Ang Far East na tinutukoy ay Pilipinas. Ang I-search mo daw binabanggit sa- sa Northeast Asia. Bro Gerald, itry mo daw i-search sa Meta AI, sa ChatGPT, sa anong AI mo i-search daw yan. Naloko ka bro, Gerald. Kung anong mga bansa ang napapalooban Oo, ng Far sa East Far para East. makita mong kasama din ng Japan. Hindi, Lalo parang na ka. Lali si Gerald na Ito, bro, nabiktima ka bro. ang Northeast Asia, ang parts ng bansa na yan, kung gaaral kayo, kasi mali, kumbaga, yung sinerge nyo dyan, iba doon sa tunay na sources eh. Bro, hindi. Ang Japan ay Northeast Asia yan. Bro, hindi. Ang ni-research ko dito, Far East. Ulitin ko ha. Pakinggan mo yung binabasa ko rito ha. Sa Far East. Far East ha. Hindi Northeast Asia ang ni-research ko. Yung Far East. Far East ang ni-research ko. Yan yung sinasabi mo. Sa Far East, alin ang unang sinisikatan ng araw? Ang Japan o ang Pilipinas? Ito ang sagot ng Artificial Intelligence. Sa rehiyon ng Far East, ang Japan pa rin ang unang sinisikatan ng araw kumpara sa Pilipinas. Ang tinatawag na Far East ay tumutukoy sa mga bansang nasa pinakadulong bahagi ng silangang Asya. Kabilang dito ang Japan, South Korea, North Korea, China, Taiwan, Pilipinas at iba pang karatig bansa. Sa mga bansang ito, Japan ang may pinaka-eastern location, mas malapit sa international dateline. Kaya, Japan ang unang nasisikatan ng araw sa buong Far East region. Far East. Far East yan bro. Hindi yan Northeast Asia ha. Far East ang research ko dahil yan ang reasoning mo. Far East yan. Nabiktima si brother. Parang naloko. Talaga naloko ka yata bro. Naloko ka bro.
Ano ba yan? Papaniwala kasi kas pasugo eh. Doon pa lang sa Japan, tinanong kita lagi yung sinasabi, unang sinisikatan ng araw, Far East, ang Pilipinas. Lagi ko narinig yan sa mga NC. Sabi ko nung nagpunta ako sa Japan, paano nangyari yun? Far East to, Japan, may Katoliko dito. Tapos, sasabihin nyo Pilipinas, ang layo bro. Biktima ka. Ayan ang nagsasabi Ang alam mo Maliwanag lang naman siguro tong palaking ang alam mo lang Far East pala ko yung yata to. Pilipinas saka hindi kasama Pilipinas pero Japan kasama diyan bro. Hindi mo alam na biktima ka lang bro. So doon pa lang medyo sa dalawang tanong ko, walang nabautismoan, hindi nabautismoan si Felix Manalo. Ang ikaw pa nagyayabang kanina, dapat mabautismoan Iglesia ni Manalo. Tapos pinag ano mo pa, ay kasi siya yung sugo yung sa Far East. Sa Far East pa naman, ang una sinisikatan ng araw, sabi mo, mali na. Japan, hindi naman Pilipinas di dalawang... May tanong ako si Bro Angel. Okay lang sa'yo? Dalawang tanong pa lang, bagsak na. Sige bro, magtanong ka po. Lahat ng tanong mo, sige, sasagutin ko. Mag-aral ka pa bro. Mukhang di niya alam to, Brother Angel. Yan na nga yung sinasabi ko. Diyan pa lang, sampal sa yan bro. Lahat ng Tanong tanong mo, sasagutin kita bro. Sige po bro. Sampal sa inyo yan kasi parang mangmang kayo sa kasaysayan Northeast Asia. Paano naging Far East? Ay, ang ginagamit namin bro. Bro, anong mangmang bro? Artificial intelligence ang ginagamit namin. Anong mangmang? Pa sa AI? Na kinuha Mas nyo? matalino ka pa sa AI? Yung ginagamit mo, quotation lang sa pasugo nyo. May tanong ako. Ginagamit ng mga billionaire yan sa buong mundo ang AI. Billionaire, ano ka ba? Bro, may tanong ako. Dito kumpara sa Yung ano bang nyo. Northeast Asia, Pilipinas Ayun, Ano daw? ba yun kasama? Ano daw? Hindi, Yung? may tanong ako. Yung bang Northeast Asia, yung Northeast Asia ba kasama ba Pilipinas doon? Sige, at Para ating masabi mo i-search na Brother Angel. Parehas ang yung Anong mga ay- bansa ang nabibilang? Ating isa siya sa North East Asia. Okay, yun ang tanong niya. Anong mga bansa nabibilang sa Northeast Asia? Anong sagot? Ang Northeast Asia o Northeast Asia ay isang sub-region ng East Asia na tumutukoy sa mga bansang nasa hilagang silangang bahagi ng kontinente ng Asia. Karaniwang mga bansa tinuturing na bahagi ng Northeast Asia ay China, North Korea, South Korea, Japan, Mongolia, Eastern Russia. Yun ang mga bansa bro. may yun. May Pilipinas ba nakalagay diyan? Walang nakalagay na Pilipinas dito. Yun. Mali ang sources na sinearch nyo. Meron. Ano mali? Sinangayunan mo, ba't mali? Ano sinangayunan pare sa Japan? Sinangayunan mo ito. Ang sabi dito, hindi kabilang ang Pilipinas sa Northeast Asia. Hindi kabilang ang Pilipinas sa Northeast Asia. Sinangayunan mo ito, di ba? At Di ba sabi niya, Far East nga yung sabi niya kanina bro, Hindi. Far East. Far East ka, sa Far East. Sige, sa Far East tayo. Oh. Anong mga bansa? Anong mga Hindi, bansa? hit lang. Ano? Wait lang. Ang sabi nyo kanina, ang sabi nyo kanina na ang Japan ay Far East. Kaya ang sinasabi ko, Northeast Asia yan. Kaya sige, pinasearch ko yung Northeast ating Asia i-search, mga bansa kasama Japan. Ating i-search. Ah. Kung anong mga bansa ang nasa loob ng Far East. Yan na, Far East ha. Anong lalabas ito ng mga bansa? Tingnan mo kung may Japan dyan ha. Sige, Tingnan mo kung may ang Japan Far dyan. East ay isang Kaya yung malawak sinasabi niyo. at lumang terminong Eurocentric na tumutukoy sa mga bansang pinakadulong bahagi ng Silangang Asya at bahagi ng Timog Silangang Asya. Ginamit ito noon ng mga Europeo upang tukuyin ang mga bansang malayo sa kanilang paningin sa dulo ng silangan. Ano ito? China. Mga karaniwang bansang tinuturing na bahagi ng Far East. Ano yan? China. Number 2, Japan. Na naman. Number 3, North Korea. Number 4, South Korea. Number 5, Mongolia. Number 6, Taiwan. Sa Southeast Asia, bahagi rin ng Far East sa lumang Ayun. pananaw. Number 7, Southeast. Philippines. Number Southeast 8, bro. Nam. Number 9, Thailand. 10, Malaysia. 11, Indonesia.
12 Myanmar, 13 Cambodia, 14 Laos, 15 Brunei, 16 Singapore, 17 Timor-Leste. Oh, at Russian Far East. Ay, iba naman itong Russian Far East. You're just saying countries. Okay na yan. Okay na ba yun, bro? So, bahagi pa rin ang Japan ng Far East. Why are you saying So yung Far countries? East na sinasabi sa Biblia, bro, Gerald. Hindi, ang tanong ko, Why are you- Yung Far East, sandali lang, bro. Yung turo sa inyo ng Far East, ang Pilipinas, unang sinisikatan ng araw, sabi niya sa inyo, mali. bro Angel, ang sabi mo kasi, ang Japan Far East. Kaya pinasearch ko sa yung Northeast Part Asia, ng ano bang Far mga bansa, East, part kasama ng Far Japan East doon. yan. Ang sabi Bro, ko Far East. Bro Gerald, wag sirado isip Bro Gerald, binabasa naman sa screen eh. Nababasa naman ng mga tao sa live eh. Bro, Pero, nababasa ng mga tao sa live bro. Talagang kabilang ang Japan sa Far East. At sabi niya, hindi daw, Far East daw, Pilipinas lang. At ang sabi niya, unang sinisikatan ng araw, Japan o Pilipinas? Pilipinas daw. Bro, wag ka lang napapahiya ka lang eh. Ang dami mong Ikaw pinagsasabi ang napapaya, kanina. bro Angel. Ang sabi mo, ang Pilipinas ay, ang Japan ay Far East. Far East nga bro. Pareho, Japan is Far East. Japan, unang Oh, sinisikatan hindi. ng araw. Bahagi ba ang Japan ng Far East? Tanong. Bahagi Ano ka ba, ba ang Bro Gerald? Japan ng Far East? O, anong sagot? Ilang ulit na yan. Oh, anong Ulit-ulit na sagot? Bahagi ba ang Japan ng Far East? Oo. Bahagi ang Japan ng Far East. Oh, wag mo sabihin ano na naman to? yan. Pilipinas Kamangmangan. lang. Huwag mo sabihin Pilipinas lang na naman. Kanina pa ka Bro, kita tinatanong Ito, dyan eh. Far i-clarify East. lang natin. Yung Northeast Asia ba at Far East, parehas ba yun? Ano Sige, na ba sige. Yung Northeast Asia ba, yung At Far sige, East, sige. magkaparehas Yung yun. Northeast Asia ba at ang Far East ay pareho? Ay pareho ba? Far East ay pareho ba? Pareho ba? Dahil pareho silang may Japan. Oh. Ako, Yeah, taga tanungin Japan. natin ha. Dinidebate pa ako. Taga-Japan ako, Oh, bro. tanungin Nandito natin, ako sa ha? Japan ngayon. Sa Oh. Okinawa, bro. Magandang Ano ka ba? tanong. At hindi pareho ang Northeast Asia at Far East kahit pareho silang may Japan sa kanilang listahan. Narito ang malinaw na pagkakaiba. Northeast Asia, isang mas tiyak at modernong geopolitical term na ginamit sa mga usapin ng ekonomiya, seguridad at diplomatikong relasyon. Mga bansang kabilang Japan, North Korea, South Korea, China, Mongolia, Eastern Russia. Far East, isang lumang Eurocentric term na ginamit ng mga Europeo upang tukuyin ang mga bansang nasa pinakadulong silangan mula sa pananaw nila. Mas malawak ang saklaw, Japan, China, Korea, Taiwan, Mongolia, Southeast Asia, Philippines, Vietnam, Thailand, Malaysia, etc. at Eastern Russia. So, ibig sabihin, mas malaki pala ang Far East kumpara sa Northeast Asia. At dahil sa laki ng Far East kasi sa Northeast Asia, bahagi ng Far East ang Japan, Brother Gerald Cognahan. Bro, ito Basic lang ang sinabi kasi tinanong ko kailangan sa'yo. may bro. napapalood Mali- yan. North, East, West, tsaka South Mali pa sagot mo. East Asia. Bahagi nga Ang siya bro. Yung Southeast Oo. Asia bro, yung Northeast Asia at Southeast Asia ay bahagi ng Far East. Pero ito tanong ko bro. Sa Asia in the Philippines, page 169, sangayon ka ba na binanggit Geographical Center, the Far East, the Philippines? Sangayon ba kayo doon? Tanungin Sa natin, Asia in the totoo Philippines, ba? page 169? Totoo ba na ang geographical, ano yun? Totoo ba na ang geographical center, The Far East, the Philippines? geographical center, ano yan bro? Geographical Center, the Far East, the Philippines. Asia in the Philippines, Totoo ba page na ang 169. geographical center ng Far East ay ang Pilipinas muna? Yan ba? Yes, Ay ang Pilipinas? Tanungin natin. yes. Anong sagot? Isang libro ng Asia in the Philippines yan. Tanungin natin ha. Hindi totoo na ang geographical center ng Far East ay ang Pilipinas. Palpak, Paliwanag. Ang Far East ay isang malawak at lumang terminong Eurocentric na sumasaklaw sa malaking bahagi ng Silangang Asya at Timog Silangang Asya. Dahil napakalawak ng saklaw nito mula Russia, Far East sa Hilaga,
Japan sa silangan hanggang sa Indonesia at Timor-Leste sa timog. Wala itong eksaktong geographical center na universally kinikilala. Ang sinasabi ng ilan na center ay hindi bate sa eksaktong sukat o coordinates, kundi kadalasan ay galing lang sa doktrinang panrelihiyon o symbolic claim. Halimbawa, ginagamit ng ilang grupo para sabing, pinili ang Pilipinas sa huling panahon. Ano kaya may pinatatamaan si ChatGPT rito Kung susubukan natin kumuha ng sentro base sa mapa, ito ang katotohanan. Ang tinatawag na geographical center ng East Asia or Far East ay mas malapit sa mainland China o Taiwan. Depende sa kung anong mga bansa ang isinama sa definition. Bro Jando, pag babasa pa sinabing ako Paris, nasa malapit sa sikatan ng araw. Pag sinabing Paris, malapit sa sikatan Bro, ng sirado araw. ang isip mo, bro. Ang dami. Sandali, Bro, Bro napakasirado ang isip mo, bro. Hindi, Ang Bro daming Jando, nilalabas hindi ba? ko rito. Isa lang Bro Jando. pinagbabatayan mo, isang author lang yan. Hindi ba na naman niya? Sabi niya, malapit sa sikatan ng araw. Kanina tinanong ko, Bro, hindi sarado isip ko. Kayo ang sarado. Ito, binabasa na nga namin dito, bro. Salungat sa claim mo. Hindi, tsaka ang tanong ko, ang pinakaunang sinisikatan ng araw, Japan o Pilipinas? Sabi niya, Pilipinas. Ngayon, bahagi daw ng sinisikatan ng araw. Iniba na Bro, naman. ang sabi mo, ang sabi mo kasi, ang Japan ay Far East. Kaya tinatanong ko, yung North East Asia, anong bansa ba binanggit? Walang Pilipinas doon, kundi Japan, Korea Ay, lang. maganda ba na dyan? Ano naman na dyan, Lau? Bakit ito pinaniniwalaan ng iba? Gamit ng ilang relihiyosong grupo. Halimbawa, ang Dating Daan, Kingdom of Jesus Christ, INC, kasama nga INC dito. Para sabihing may prophetic importance ang Pilipinas. Walang scientific o cartographic Bro, Jando, may basis tanong ako. ang claim. May tanong pa ako isa. Ito ay symbolic Isang reference, at bro. subjective May tanong lamang. O konklusyon, hindi Bro, Pilipinas may tanong hindi Pilipinas ang geographical center ng Far East. Hindi nga. ako isa. Bro Jando, may tanong ako isa pa. Ano? Sangayon ba kayo sa World Historian? Sangayon ba kayo sa isang reference sa World Historian book page 445? The Philippines Ayun. were Spain shared the first colonizing movement in the Far East. Sangayon ka ba? Sige. Bro, paki ano mo 'yon? Alin nga? Totoo ba na? Totoo ba? Napunta sa pananakop. Tapusin mo muna ako. Patay tayo. Ano 'yon? Sangayon ka ba? Isinagawa ang unang pananakop ng Espanyol sa malayong silangan sa bansang Pilipinas. Sige, Ba't totoo napunta ba? ka sa pananakop? Historian Ano ba yan? yun, page 445 Ay, wait lang Official sources. Totoo. Meron ka bang bro? Meron ka bang kopya nung kanyang binabasa? Bro, mag-aral ka pa, Bro Gerald. Sige, Mag-aral ulit ka nga, pa, totoo Bro ba Gerald. na ang Mapapahiya ka na lang, ang bro. Ulitin ko para makinig kayo. Sang-ayon ba kayo sa isang reference sa World Historian book page 445? Ang sabi, the Philippines were makinig ka muna. The Philippines were Spain share the first colonizing movement in the Far East. Ayun, Sang-ayon na ang ba Philippines. Ano yun? Ay, wait lang muna. Ito ang mali. Ano yan? Ano yan? Bro Totoo? General, ikaw ang Ano mali. yun, Brother Gerald? Pakinig nga. Totoo ba na ang Philippines is, ano yun? Maya ka. Sang-ayon ba kayo na ang Hindi. Pilipinas Brother Gerald, yung binasa mo ba? Yung binasa mo, ulit yung binasa mo para aking i-type dito. Totoo na Okay. Philippines is, ano yun? Ito, ulitin ko ayon sa World Historian book page 445, the Philippines where Spain shared the first colonizing movement in the Far East. Philippines. Sang-ayon ba kayo ang Ano? pananakop ng Espanyol sa malayong silangan sa bansang Pilipinas? Wait lang Where Spain's kasi nakalagay kasi doon kasi in the Far East. In the Far East. So
Sinabi niya, di ba? First colonizing movement in the Far East. Wait lang, Binanggit wait lang muna, Brother The Gerald. Philippines Ha? were Spain. Brother Shared the Gerald. first colonizing movement in the Far East. Brother Gerald, wait lang muna ha. Pakiulit na ba na, pakita totoo ba na ang Philippines were Spain's, ano yun? Spain's? The Philippines were Spain. Spain's? Share the first Share? colonizing. Share? The first. The Philippines were... Ano na bro? Saan ka na? The Philippines were Spain's. Hindi. Were Spain share. Share. Okay, share. The first colonizing. Were Spain's share. Ano yun? Spain's share. The Philippines were Spain share the first colonizing movement The in first the Far East. colonizing movement in the Far East. Ano lang ha? Totoo ba na ang Philippines were Spain's share the first colonizing movement in the Far East? But Sagot. napunta sa colonizing, patay tayo dyan. Oh. At saka, ba't napunta? Basahin ko muna. Ayun na nga. In the Far East. Yun na nga. In the Far East. Yes. Tama. Gerald, iba yung is, iba yung in the. In the. Nakapasok. Pasok. Mali bro dyan rin. Bro, Mali mali sinasabi mo, mali. Si Gerald. Ano ka ba, Gerald? Yung grammar mo, Gerald. Alam mo, hindi puro mali yung mga sinasabi nyo. term. History na yun, world history. Yung grammar. Oo. Brother Gerald, kaya mo bang i-send sa akin yung screenshot na sinasabi mong page? Pwede mo bang, Teacher sources yung bro, dito pwedeng ibigay yun. bro, Pero pwede mo pwede bang ko ibigay bro? i-search Kasi ang duda ko dyan bro, ano lang yan quotation lang sa pasugo Hindi, tsaka in the May quotation, may teacher sources O sige, pakisend nga kung walang pandaraya, panlolokong ginagawa ngayon, pwede mo bang isend sa akin ang screenshot na binabasa mo kasi hindi mo mababanggit yan ng tamang-tama kung wala kang binabasang screenshot Pakisend nga sa akin. Kung walang panlolokong ginagawa, send mo nga. Hindi na yan Ano binabasa mo panloloko? dyan doon. Hindi man ako Inano lang panloloko niya na. yan. Inano lang Mamaya niya send ko sa'yo, nandiyan yung cellphone ng anak ko sa isa. Kasi hindi Hanggang na niya nanonood pa ng mabilis kapag basa. ng Sinaulo YouTube. lang. Send ko sa'yo mamaya. Kasi Pwede ang nyo pag-aralan. duda ko kasi dyan, ano lang yan quotation lang sa pasugo yan Oh, ang ginagamit man niya ng mga ano nila, ng mga ministro nila. Tama naman yung Ito bro, may tama tanong naman bro yung dyan daw. tama yung Saan ba structure isinagawang unang pananakop ng Espanyol? Tama Mula yung yung silangan, di ba? structure. Tama yung structure ng binabasa niyong history. Kaso lang ang pag-unawa niyo ang mali. Kasi sa unawan niyo, yung Pilipinas ang Far mali. East. Pero doon sa Sumasang-ayon ka nga eh. Sumasang-ayon nga kayo eh. sumasang-ayon nga kami kasi Alam mo nga ba ang kasi sinabi kaya ni doon, Magellan? the Philippines Bro, John Ray. in the Far Bro, John Ray. East. Hindi sinabi Alam mo is ba the kasi Far kaya ni East. Magellan? Balik ka. Bago ka magsalita ng ganyan, alam mo kasi kaya ni Magellan. Ano Magellan? Umabot ka na kay Magellan. Alam mo ba hindi? Ang pinag-usapan lang dito kung ang Pilipinas ba Far Hindi East. nga, kaya nga para maintindihan mo Mayroon sinasabi tayong ko. alam Wait sa lang nga. Magellan kasi Brother Gerald, kasali na ano yung sa- sabi mo, Brother kasali Gerald? yan sa curriculum natin. Wait lang muna, Brother John Ray. Wait lang, may klaruhin muna ako. Ano sabi mo, Brother Gerald? Ang Pilipinas, sa Far East nagsimula. Sabi ko, alam ba ni... Ito bro ang sabi niya kasi, ang Far East ay sumasangayon siya sa World Historian Book na ang Far East ay Pilipinas. Kaya tinatanong ko sa kanya... Hindi bro. Alam Hindi mo bro, ba- wala siya sinasabi na ang Far East Pilipinas. Ang sabi niya, sinasangayunan niya ang Philippines is sang-ayon in nga the Far siya. East. Hindi, bro, ang sabi niya maliwanag, ang sabi niya, sangayon daw ako, sangayon siya doon sa history. O kaya Ngayon, nga, sa ngayon ako dun sa history kasi ang sinabi dun sa history, Brother Gerald, In the Philippines Philippines. in the In Far the East. Philippines na sinasabi sa binasa mong history.
in the Philippines. Doon siya sa ngayon, hindi siya is the Philippines. Pero dito tayo sa sinabi mo na sa Far In East the Far nagsimula East nga. in the Far East, hindi ibig sabihin is the Far No, East. Nasa loob sige ng ba Far dyan, East. Tagalogin mo ngayong the Philippines in the Far East. Tagalogin mo yan, kung naunawaan mo. Sige, Tagalogin mo nga, kung tama ba yung pagtagalog mo. Makinig ka. Sige, Tagalogin mo ha. Makinig ka. The Philippines in the Far East. Tagalogin mo. The first colonized Hindi bro, movement. Sa Tagalog, makinig ka ang sa sabi ni Tagalog. Brother John Ray, bro, Ang Pilipinas, bro, ang sabi ni John Ray, Tagalogin mo daw yung phrase na Philippines in the Far East. O, Tagalogin mo yan. Tagalogin mo daw. Tagalogin ko ay Oh. isinagawa ang unang pananakop ng Espanyol sa malayong silangan sa bansang Hindi yan, Pilipinas. Bro, hindi yan tanong. Ang tanong niya is, Tagalogin mo yung phrase na Philippines in the Far East. Yun, Tagalogin mo yan. Ano sa Tagalog yun? Kasi lalabas dito, Brother Joel, hindi ka pala nakakaunawa sa binabasa mo. Gumagawa ka lang ng sarili mong explanation. Basta Tagalogin mo yung phrase lang na the Ibang Philippines sinasabi in the nito Far East. Tagalogin mo yan. Ibang statement mo sa nakasulat. Tagalogin mo nga, Tagalogin mo the yung- Philippines in the Far The East. Tagalogin mo Philippines yan. in the Far East. Ano sa Tagalog yun? Isinagawa ang unang Hindi bro, pananakop Ano hindi bro. sinagawa? Hindi yung tanong. Ang tanong niya, ano sa Tagalog yung the Philippines in the Far East? Ano sa Tagalog Tagalogin yun? mo yan. ang Pilipinas. Oh. Makinig ka, the Philippines were featured the first colonizing movement. Ang Pilipinas ang unang Hindi isinagawa. Hindi, Ano, yung ano lang, Bro, yung phrase huwag lang na baguhin. sinasabi ko. The Philippines in the Far East. Tagalogin mo lang. Itong Tagalogin mo sinabi ko. yung the Philippines in the Oh, Far East. yan lang. Yan ang Tagalogin mo. katagalogin mo. Sige, tagalogin mo yung the Philippines in the Far East. Tagalogin mo yan. Philippines in the Far East. Ano Oh, sa Tagalogin mo Tagalog nga. yan? Pilipinas ay malayong silangan. Ating gamit yung Google Translate. Hindi. Gamit ang Google Translate. Mali yung ano niya eh. Dako po, General. Hindi. Gamit ang Ang Google sabi ni John Ray, Translate. ang Nasira yung grammar mo, bro. Nasira. RA. Sige. Atin na. The Philippines. Kapag ano kay Gerald. Ang Pilipinas ay malayong silangan. Hindi, mali yun mo. The mali. Philippines in the Far East. Sinagot ko lang yung tanong niya. Oh, ito, the Philippines in the Far East. Ang sabi dito, ang Pilipinas sa dulong silangan. Oh, sa dulong Ang silangan. Pilipinas sa Hindi. dulong silangan. Oh, hindi siya yung ang silangan Pilipinas mismo. ay ang dulong silangan. Iba yun. Iba yun. Pwede mo Mali rin, kayo. pwede mo Ang rin, sabi- ano, Google ano, kasi pwede yung rin. ginagamit namin dito eh. Malayo, dulong silangan yun. Bro, Gerald, pwede mo rin sabihin na yung Pilipinas nasa dulong silangan. Pwede rin yun. Nakita Iba. nyo? Ang Brother malayong Gerald. silangan, sino sa Brother Gerald, Brother Bro. Gerald, wag kang maano kasi iba. Gerald, eto na bro Geraldo. Ginagamit na namin ng Google Translate Oh, hindi siya yung dulong The silangan. Philippines. Tama nga kung mali kayo. The Philippines in the Far East. Oh, ang sa Tagalog dulong silangan. niya, ang Pilipinas sa dulong silangan. Hindi siya Kaya ang mali dulong yung silangan. Mali yung translation mo. Bro Jando, tanong ko. May tanong ko sa inyo, John Ray. Ah, Magkaiba ba ang malayong silangan sa dulong silangan? magkaiba. Yun na Ano lang yan sila. Tawag dyan yung... Ibig sabihin, sa mga yung panang malayong silangan at dulong silangan, parehas. Oh, Yun ano na lang nga, yan, yun ang synonymous lang translation yan. eh. Pero hindi yan nangangahulugan na yung malayong Kasi Pilipinas kayo tama at mo. hindi nga mali nga yung translation mo kasi ang sayo, yung Pilipinas, sayo kasi ang translation mo, yung Pilipinas ang malayong silangan. Yan ang translation mo. Pero kung tatagalogin mo, kung tayo matatagalog ng the Philippines in the Far East. Bro John Ray, tanong ko sa'yo. O sige, Yung bang malayong silangan at dulong silangan, magkaiba ba yun o parehas? ano siya? May pagkaparehas. May pagkaparehas sila. Pero hindi yan nangangahulugan nga na yan yung Pilipinas mismo. Tumatang-ayong ka rin. Hindi nga kasi ang Pilipinas part lang siya sa malayong silangan. Ano ka ba? Part siya sa malayong silangan. Kasi ang malayong silangan hindi siya tumutukoy sa particular country kasi marami ang malayong silangan. Ano ba nangyari sa iyo? Ako rin nanluloko eh. Hindi ako nanluloko, ikaw ang nanluloko eh. Bro, Ang sabi mo, ang Pilipinas, hindi malayong Bro, silangan, bro, kundi ito, dulong bro, silangan. ito ba? Ang dulong silangan, malayong silangan. Naku, Gerald, Gerald, ang sabi mo kasi kanina, Nasira na yung ano niyo. sa Far East nagsimula ang pananakop ng Espanya. Sabi mo kanina, ha?
Sa Far East daw nagsimula ang Oo, pero ang ang sabi nyo unang kasi, di bro, wait lang, ang sabi nyo kasi, the Philippines in the Far East, yun yung translate ko. Kaya ang sabi ko, ang Pilipinas ay malayong silangan. Hindi. Sinearch nyo, ang sabi niya sa ay Google, malayo bro, gulong ay silangan. bro, ay malayo is ang nakalagay ang ay malayo is the Far East yan. Is the Far East. The Philippines is the Far East. Yun ang sinasabing ang Pilipinas ay ang malayong silangan. Kung is ang nakalagay, in ang nakalagay in the. So wrong grammar, mali yung pagkasalin mo sa Tagalog. Sabi niya kanina, Pero may tanong ko, bro. Hindi. maganda to kasi Pero may ano tanong tayo, atin na Yung ipapakita bang- na mali in the yung Far kanilang East, unawa. Bro, Ito, sabi niya kanina, Bro, Brother John Ray, sa Far East daw nagsimula ang unang pananakop ng Espanya. Sa Far East daw nagsimula. Tinanong ko dito, sa Far East ba nagsimula ang unang pananakop ng Espanya? Ang sagot, hindi sa Far East nagsimula ang unang pananakop ng Espanya. Saan ba talaga nagsimula ang pananakop ng Espanya? Ang unang pananakop ng Espanya ay nagsimula sa New World America, hindi sa Far East. Narito ang tamang pagkakasunod-sunod. Chronology ng unang pananakop ng Espanya, 1492. Christopher Columbus under Spanish crown discovers the Caribbean islands sa Bahamas, Cuba, Hispaniola. Early bro Janlo. May tanong ako sa'yo. Alam mo ba kasi sayan ni Magellan? Ha? Ang layo naman ng kung ano Alam naman mo ba connection kasi yan. sayan ni Magellan? Ayun yung tanong ko sa inyo. Espanyol si Magellan. Yun na nga, siguro, bro. Ang sabi dito, bro, ang sabi dito, ha, Okay na tayo. kailan pumasok ang Espanya sa Far East? Noong 1521. Dumating si Magellan sa Pilipinas noong 1521 pero hindi pa ito official colony. Oh, sa 1521. Pero ang kanilang unang sinakop nasa mga 1492. Pero official na pananakop. Hindi bro, hindi. Bro Janlo. Pero official na pananakop ginawa ni Magellan. Walang official First na colonizing pananakop. Hindi First ito. colonizing movement. Hindi Sa Far East, in the ito Far East. official colony. Ang sabi pero hindi ito official colony. Hindi ito official colony. Hindi naman yung tanong ko eh. Bro, hindi ang tanong ko. Ang tanong ko, yung pagdating ba ni Magellan dito sa Pilipinas? Ang sabi, yun ba yung first colonizing movement nila Ay hindi. na pananakop dito? Hindi. Ang kanilang unang sinakop, yung 1492 doon sa Caribbean Islands sa Bahamas, Cuba, Hispaniola. Yun ang kanilang unang sinakop. Ng early 1500, doon naman sila sa Amerika. Sa Amerika ba yun? O sa Sa Mexico. Bro, wait lang. Makinig ka muna, bro. Far East tinutuko, hindi Far Western Asia. Ang Far Western Asia yung binabanggit mo na Amerika. Far Bro, East ang Ang tinutukoy. sabi mo kasi bro, ang kanilang unang pananakop nangyari sa Far East. Ang sagot, hindi totoo na ang unang pananakop ng Espanya nangyari sa Far East. Parang lumalabas Brother Gerald. Pinapatunayan mo yung history ni Magellan. Anong Brother Gerald, Amerika, Far Western yun, bro. Far Brother Western Gerald, is Brother Gerald, Kahit pa Far Western yun ay Bojando. dahil hindi naman talaga sa Far East nangyari ang unang pananakop. Bojondo, Yes. makinig ka muna bro. May tanong ako kay Brother Gerald. Kasi umabot siya kay Magellan eh. Anong relihiyon ang daldala ni Magellan? Hindi, makinig ka. Hindi naman yung issue, makinig ka. Anong relihiyon? Kasi ang ang pananakop ni Magellan kasi Brother Gerald, ang pananakop ni Brother Gerald, kasali dyan yung pag-convert sa mga Pilipinos pagka-Kristyanismo. Nasa curriculum natin yan, wag mong i-deny. Anong relihiyon ang dala-dala ni Magellan nung sinakop niya ang bansang Pilipinas? Sige, ikaw ang nagdala kay Magellan eh. Anong relihiyon ang dala-dala ni Magellan? Kaya nga tinatanong ko kay Magellan, saan isinagawa ni Magellan ang unang pananakop? Sige, Sa malayong sabihin natin sa Pilipinas sabihin natin sa Pilipinas ang unang pananakop. Saan Question. sinagawa ni Magellan ang unang pananakop? Magandang tanong yan. Sa malayong silang pare, hindi yung sinasabi mo, bro, dyan. Ang Doon nasagot question mo nga, ano? Gerald, gunahan. Ano ang daladalang relihiyon ni Magellan nung sinakop niyang Pilipinas? Sagot. Catholicism. Yun naman pala. Catholicism Mali naman bro, pala. Brother John Ray, mali bro, mali. Sabi dito, ang tanong ko sa kanya, sa chat GPT,
saan sinimula ni Magellan ang unang pananakop? Ang sagot, si Ferdinand Magellan mismo ay hindi nagsimula ng pananakop. Siya ay isang explorador. Di, bro, Pero Jando. kung ang tanong ay saan unang Jando. dumating si Magellan para sa Espanya na may kinalaman sa kolonisasyon, ang sagot ay Pilipinas. So hindi siya na, Ito, bro, Jando, bro. hindi siya Mali. nanakop, bro. Hindi. Mali ka, bro. Ay mali, binabasa ko nga. Ulitin ko bro, hindi mo ako pwede sabihang nagsisinungaling ako, nagkakamali ako, kasi nababasa sa live ang binabasa ko. Nababasa sa live eh. Tanong ko dito, Hindi. saan Inaano ko yung sinimulan unawa mo. ni Magellan ang unang pananakop? Ang sagot, si Ferdinand Magellan mismo ay hindi nagsimula ng pananakop. Siya ay isang explorador. Pero tanong ko si Bro Jando, Mali. yung bang Pilipinas? Mali. Hindi nga sinakop ni Magellan ng Pilipinas kasi explorer lang siya. beside the point na kasi yan ang ano dito kung anong reliyon ang unang dumating sa Pilipinas. Ang anong relihiyon ng unang dumating sa Pilipinas? Aminado Nadala ni siya na Magellan. Katoliko aminado siya na Katoliko. So ibig sabihin hindi kayo. Hindi sila. Hindi kayo. Sabi mo pala Katoliko pala ang dala-dala nila eh. O hindi kayo kasi kahit 19th century lang kayo eh. Ito maganda. Kung tatag sila ni Kristo, Bro Jando. kung tatag sila ni Kristo, nasaan yung kanilang iglesia noong 1521? Wala nga kasi hindi pa nga pinanganak si Felix Jando, Manalo no? noon eh. Bro Jando. Yung sinasabi mong 1521, hindi naman yung mga wakas ng lupa. May palatandaan sa Biblia, lilitaw ang iglesia ni Kristo sa mga wakas ng lupa. Na ano babasa? Bro, Yung bro, ano, bro, lilitaw Saan mo nabasa na lilitaw ang iglesia ni Kristo sa wakas Ang iglesia ni Kristo ay lilitaw sa mga Saan wakas mo ng nabasa lupa. yan? Saan mo binasa yan? Magandang ano yan? Ito bro, Magandang, makinig ka. magandang Lilitaw ng Oo. iglesia ni Kristo. ano natin yan bro? Saan nababasa yan bro? Para matumbok natin bro. Ito, makinig muna kayo Yung sugo Hindi bro. Hindi na bro. tinatawag, Wag yung sugo, na muna yan makinig bro. ka muna. Bro, wag na muna yan. Hindi kami 42. interesado, Gerald, hindi kami interesado sa explanation mo. Hindi kami sa Manalo mo. Ang tanong namin, saan mo nabasa na ang iglesia ni Kristo ay lilitaw sa mga wakas ng lupa? Saan mo nabasa yan? Yun yung, ang iglesia ni Kristo, sa Biblia, ililitaw yun sa mahinaharap. Saan sa nga yan, bro? Saan mo Saan yan? nabasa yan? Saan mo nabasa yun? Diba? Kaya nga, magkaibang talata pero magkaugnay sa hula. Saan nga Kayo mo na nasabi- nabasa kayo na na ang iglesia nasabi ni yan, Kristo wala yan. lilitaw sa mga sa mga wakas ng lupa? Saan mo nabasa yun? Kasi tatanungin ko sa ChatGPT, Ito, bro, connected ba ang makinig ka. dalawang talata sinasabi mo? Connected ba? Sige, sagot. Bigay mo dalawang talata. Makinig muna kayo kasi para maintindihan ninyo. Sige, No? sige, sige. Yung unang iglesia ni Kristo, yung sinasabi mo kanina na pastor sa 1 Gs 11, si Kristo yung pastor. Sa 1 Gs 16, meron din pastor sa hinarap. Yung iglesia ni Kristo, lilitaw sa hinarap. Siyang, bro, Sisimulan ng isang pastor binabago yun. mo yung tanong ko eh. Kaya ang sabi ko, yung iglesia ni Kristo, Hindi na, bro, lilitaw yun sa mga wakas na Bro, lupa wag na mong yun ang baguhin hinawakan yung ng... tanong ko, bro. Binabago mong tanong ko eh. Tanong ko, saan mo Hindi. nabasa na ang iglesia ni Kristo ay lilitaw sa mga wakas ng lupa? Saan mo nabasa yon? Yun ang tanong ko. Magkaibang talata. Sige, anong talata yun? Anong talata? Open. Anong talata yun? Bigyan mo talata, bro. Gerald, anong talata yun? Na ang iglesia ni Kristo ay lilitaw sa mga wakas ng lupa. Maganda tong talakayan na to. Bro Gerald, andyan ka pa ba? Kaya wala na siya. Hello, bro. Sige, bro, Hello, bro. pakilabas mo naman, bro. Bro, bukas na. Bro, continue natin bukas ulit yan, bro. Gabi na rito, bro. Sa Monday na lang tayo. Monday na lang. Monday night talakayan. Sige. Monday night Continue ha. natin bukas kung sunod na araw kung kailan kayo mag-live. Bro, Monday night na lang, bro. Monday night, bro. Kasi yun ang aming talakayan night eh. Bro, Monday night, Sige. bro ha. Doon lang natin kasi gabi na, bro. Nahiyan na rin ako dito. Yan na nga, Sige, bro. sige. Bro, Monday Salamat, night lang, bro ha. Monday night. Kasi yun ang talakayan night namin eh. Sige po. Sige, Monday night. Opo, magandang gabi sa inyo ha. Salamat sa talakayan. Sige, Monday night.
Okay, Monday night na lang tayo mag-continue sa mga nanonood ngayon. Na-enjoy naman yung mga nanonood natin dito eh. Actually, binabasa ko yung mga ano nila. Mga brother, mabasa ang Iglesia ni Cristo, mabasa na sa Kapitulo verse laway. Sabi ni Pedro, lay na. Sabi naman ni Rod Solar Edoria, layo ng sagot eh. Sabi naman ni Roel Laino, naku, hula-hula is equivalent to luha-luha. Sabi naman ni Milay Simbaho Numanda, mabuhay BBP, congratulations and God bless mga ka-PBP, to God be the glory. Sabi naman ni Kaiser Yogop, grabe ang INC Parehas Day, ang style at pag-iisip. Sabi naman ni Chris Soyosa Abilianosa, aray, kinakapos na ang mga ngaral sa INC. Sabi naman ni JV Boy Ryla, God bless FD. Ito naman tayo sa kabila naman. Dami na nga ano ngayon, no? Sabi ni God's Dog, dalhin mo si ventilasyon para no need grammar. Sabi naman ni Castor Troy, si Father Pedro de Valderrama, Katolikong pare, ang isa sa mga kasama ni Magellan sa expedition. Sabi naman ni same lang yung message ni Castor Troy. Sabi naman ni, ang dami talaga. Parang kapatid ko lang kadibate na alam niya mali siya pero parang ayaw niya aminin mali siya. Kaya pinaglalaban pa rin ang mali niya. Sabi naman ito ni Yam Montejo, congrats bro JD. Ayun, thank you sa inyong lahat kasi alas 11 na ng gabi at alas 12 na kina Brother Angel at Brother John Ray. So ito na ibigay sa kanila para sa huling mensahe nila. Brother Romel Palma, ikaw muna mauna. Brother Romel? Andiyan ba Brother Romel? Mukhang wala na yata si Brother Romel. Okay, sige. Lipat ako ng screen. Ayan, lipat ako ng screen. So atin mo nang ibigay ng mga yon kay Brother John Ray. Brother John Ray, ikaw muna mabibigay ng huling mensahe at pasalamat, Brother John Ray. Enjoy itong talakayan na to, ano? Brother John Ray! There Yes. by you! Yes, Here bro. na me! Okay. Alright, no? So, nakakaawa, no? Nakakaano yung ni Brother Gerald, yung kanilang unawa ba? Nakakawawa. Paano mo unawain yun na ang Far East, ang malayong silangan? Kung ang nakalagay doon sa reference niya, in the Far East. Halimbawa ganito na lang, no, mga kapatid, no, gamit tayo ng analogy, baguhin natin. Sabihin ko, the cup is in. Saan ba nakalagay? Somewhere in the table. Ganyan. So, yun bang cup, yun yung table ba dyan do? Gamitin natin yung reasoning ni Gerald na the Philippines in the Far East. Sa kanya, pag in the Far East, the Philippines na yung malayong silangan. Yun ang kanyang unawa eh. The Philippines ay ang malayong silangan. Yun daw. So kung sabihin ko, halimbawa, the book is in the table. Yung book ba yung table? Yun ang kanyang yun ang kainatan ng kanyang paliwanag. Kaya nga, kung susundin natin, di ba? Grammatically speaking, bagsak. Kaya kasi yung subject niya nabago nabago yung subject niya. Wala na sa isang lugar, yung subject niya mismo yung lugar. Yung naging kalalabasan ng niya eh. No, yung argumento niya, kaya nga nung sinabi niya, maniniwala ba kayo sa maniniwala ba kayo sa sinabi sa historian pa yung pagkasabi niya eh. Hindi ko alam kung ano yung tinutumbok niya, tao or libro, kasi historian eh. No? Tapos bro, kasi magkakontra yung kanilang pasugo dyan, bro. Makakontra. Ito yung sinabi ng kanilang
Ano ba sinabi ng Pasugo Oo. na? It is clearly Ito sabi ng kanilang testified. Pasugo, tinan mo It is Pasugo, November 97, page 33. It is clearly testified to by history that the Far East is the Philippines. Tapos, mga ilang taon nang lumipas, Brother John Ray, Oo. nag-iba naman. Ano sabi? Pasugo, July 1997, page 5. Yung ginamit ni Brother Wendell. Oo. Let us set this clear. We have never thought in any mention of the expression Far East refers to the Philippines. Kaya ito, Hindi pala nila dalawang tinuro yan eh. magkakontra. Hindi pala nila tinuro yan. We never thought. Sabi Ah, we yeah. never thought. Di namin tinuro. Magkakontra, dalawang Pasugo. We never thought pala eh. We never Oo. thought. Makaganda yun yung nasa taas ba rin dyan to? No, nasa taas oh. Oh, Eh, palaki we mga. have never thought. Let us We clear. have Linawin never- natin to. Oh. Sabi nito, let us this clear. Linawin natin to. We have never thought. Hindi kami nagturo. That only mention no nasabi namin minsan of the expression Far East refers to the Philippines. Hindi pa nila turo yan eh. Naku, kawawa si Gerald. Tapos pinangalandakan niya talaga kaganina nga ang Philippines is the Far East. Kaya nga sabi ko, Ayun. ang sinabi din sa referensya mo, Bro Gerald, in the Far East, iba yung in sa is. Oh, magkaiba yun. Doon sa isang reference na pinakita mo ba dyan, doon na the Far East is the Philippines. Kung yun ang tama ng ano nila, yun ang kanilang paniniwala. So dapat is ang gamitin. Doon sa binasa niyang history book, kung Pilipinas talaga ang Far East, dapat ang ginamit doon is, tulad ng sinabi ng Pasugo nila, that the Far East is the Philippines. So tama yun. No? Na grammar, Far East is the Philippines. Kung ang unawa natin, ang Pilipinas ang siyang Far East. Pero ang ginamit niya na historian book daw, historian book, page 400 plus yun, sinabi niya, ang sinabi kasi doon, yung Far East na sinakop na yung Pilipinas na unang sinakop daw ng Espanya, no? Unang sinakop ng Espanya ay nasa malayong silangan. Yan ang kung tatagalogin natin yung in the Far East eh. Ibig sabihin, malawak yung Far East, partido ng Pilipinas na sinakop ng Espanya. Dali lang naman, napakadali lang na unawain nun eh. Ay, yun sa kanya eh. Sa kanya eh, yung Pilipinas ang naging Far East. Mayroon pa siyang tanong sa atin na yun bang malayong silangan at yung dulo ng mga parehas lang ba yun? May pagkaano kasi yan, may pagka kung anuin natin, kung i-ano natin sa may pagka-synonymous baga, pero hindi in proper sentence, hindi talaga, no? Pero iisa lang kasi ang tumbok nun eh. Iisa lang ang tumbok ba na malayong silangan at yung yung malayong silangan at yung dulo ng wakas ng dulo ng isa lang yung tumbok nun. Pero hindi nangangahulugan na yun yung Pilipinas. Hindi yung nangangahulugan na yun yung Pilipinas. Yes, yung lugar na malayong silangan at yung dulo ng wakas ng ano yun? Dulo ng wakas, Ben? Ba yan do? Dulo ng mundo. O wakas ng mga dulo. So, Mga wakas ng lupa, yun ang ang mga kanila. wakas ng lupa. So, parehas lang tinutungkalan yun na Far East. Hindi naman yung tumutukoy sa Pilipinas lang. Ang sa kanila kasi pag dulo ng mga wakas or yung malayong silangan, Pilipinas lang yan. Mali kasi sabi pala ng ano nila, we never thought. Yun pala yung ang ganda pala ng libro nila, we never thought, no? We have Hindi kami never nagturo niyan. Ginamit ba yung ganina ba rin dyan? Wala kasi ako nag-video call kami ng anak ko kagayna. Hindi ako nakapanood ng lahat ng debate nyo. Yung ano lang siguro, yung una, tapos nagtawag yung anak ko. Doon lang, no? At saka yung dito sa bandang huli, saka lang ako nakapasok, no?
natawa lang ako dun sa sinabi niya na in the Far East, the Philippines in Maganda the to Far Brother East. John Ray, i-review mo, i-rebat mo yung debate. Matatawa ka sa kalagitnaan ng debate, matatawa ka talaga. Sige, bukas habang nagtatrabaho ako, pakikinggan ko yung debate niyo. Kasi yun naman ang ginagawa ko habang nagtatrabaho, na nakikinig ng mga debate. So bukas pakikinggan ko yan. At Matatawa ka. ang nakinggan ko lang kanina nung nag-ano siya, nag-stand siya with John Doe, claim siya ng claim. Kukutso ng talata, basta't may INC, kami yan. No? Kami yan. Doon ako natawa ba? Sa isip-isip ko, paano kaya niya patutunayan? No? Asarap saan ang tanungin ba? Ano yung pinakamatibay mong argumento or ebidensya na kayo yung Iglesia ni Cristo na binabanggit sa Biblia? Kasi sa totoo lang, ang daming Iglesia ni Cristo na hindi sila. Kung sa baga, hindi lang sila ang gumamit o nagpakilala na tunay na Iglesia ni Cristo na rehistrado sa SIC. Hindi lang sila sino sa kanila yung tunay. Yun sana ang gusto kong marinig kung natanong ba ni Brother Jando yan ba na ano ang patunay mo? Paano mo kami ipapaniwala na kayo yung... Kasi puro lang sasabi na Iglesia ni Cristo. O, di ba? Sabi dyan. Doon ako nag-focus sa bro, sa succession ako nag-focus. Sa? Succession. Succession. Ayan ang naging structure ng tanong mo. O, kasi may narinig ako ganina sa tanong mo na naipid siya rin agad yung sino ang head Presiding minister niya niya ngayon. Si Manalo. Sino ang kay Manalo? Objection, Mr. Moderator. Objection. Ipit agad kasi hindi na kasi, wala kasing dugtong wala siya maano. Sabi niya, kung sasagutin daw niya, hindi ko rin pa rin tatanggapin. Sagutin mo na lang. Hindi niya sinagot pa rin. Pero yun talaga, no? Mahirap ba mga kapatid, no? Ako kasi every time ako magdidebate, gumagamit ako ng ng biblical principle ba. Halimbawa, sinasabi ni St. Paul na kinakailangan mong 2 o 3 saksi para tumibay ang iyong sinasabi. Biblical principle kasi 'yan, no? Kung sabaga, kung wala kang support, hindi mo masasabi na totoo yung sinasabi mo kasi sinabi din Panginoong Kristo yan. Kung ako lang magsasabi sa aking sarili, ang aking sinasabi ay walang katotohanan. Si Panginoong Kristo naman nagsabi niyan kung siya lang ang magsasabi sa kanyang sarili, walang magpapatotoo, ang kanyang sinasabi, kasi nungalingan. So yun ang nangyari kay Gerald. Puro siya claim ba? Nag-claim lang siya na babasa siya ng Iglesia ni Cristo na mabasa sa Bible. Iba-ibang version pa. Kasi sa ibang version, hindi Iglesia ni Cristo ang sinabi sa ibang version So doon siya sa Iglesia ni Cristo talaga na sinabi, sa version na ito, Iglesia ni Cristo, kami yan. Ang cute. Pag may nabasa ng Iglesia ni Cristo, sila agad. So, yun ang point ko na sana, sarap tanungin ba na, paano mo kami mapapakonbinsin na kayo yan? Kasi kung sabihin mo lang na kayo yan, tapos ganun lang, mananiwala na kami agad. Di ba? Di ba, Marijando? Parang illogical naman. Halimbawa ako, sabihin ko, ako yung Iglesia ni Cristo, maniniwala ka ba agad, Marijando? Hindi. Okay nga So, we need natin patunayan, di ba? Kinakailangan natin yung supporting verse or supporting documents. Kaya nga sabi ni St. Paul sa sulat niya sa taga-Corinto, sa bibig ng 2 o 3 saksi, mapapatibay ang iyong sinasabi. Kasi kung wala kang ika-support sa pinagsasabi mo, kasi nungalingan yan. Sinabi yan ni Panginoong Kristo sa John 5. Kung ako lang ang magsasabi sa aking sarili, ang aking sinasabi ay kasinungalingan. Narinig ko si Gerald kanina na natawa nga ako, sabi ko, puro claim lang. Wala bang, katulad nung kami ba dyan doon na pati yung reference nila natatunay na Katoliko talaga ang tunay. So yun ang magpapatalo sa kanya. Ngayon wala sabi pa ni Brother Jando, nakakatuwa daw, bukas pakikinggan ko yung debate lang bukas, no? May enjoy ka doon. May enjoy ako doon. Pero yun pa man, again, glory to God mga kapatid, no? Dahil sa katotohanan na hindi talaga may tatago. Na kahit sino pa na mga debater sa iba't ibang samahan ng pananampalataya mag-aangkin. Kasi angkin lang naman talaga sa kanila no? Angkin lang kasi walang ibang mananampalataya na magpapatunay na totoo sila. Samantala,
sa Katoliko, ang daming nagpapatunay. At dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, so gumawa na lang sila ng kwento na tumalikod ang Iglesia Katolika. Diyan nabuo ang kanilang concept sa yung total apostasy na andyan na yung Katoliko, tumalikod lang. Kasi hindi nila matanggap na Katoliko talaga ang tunay. Even Baptist scholar, theologians, talagang sinasabi yan. At even mga Bible translator, di ba, ang dami na namin ginamit dito na Iglesia Katolika talaga ang tunay. Kasi yun talagang katotohanan. Pero sila, kapag sila nagpapahayag, magbabasa lang ng talata, pag nabasa yung pangalan ng iglesia nila, sila na yon. Ang question dyan, hindi lang kasi sila ang gumamit sa iglesia na yon. Sa pangalan ng iglesia ni Cristo. Halimbawa, sa Amerika, mayroon ding Church of Christ, pero hindi si Manalo ang nagtatag doon. Sino sa kanila ang totoo, ang tama? Parehas lang ng style, nagbasa lang, naging sila na. O hindi katulad sa atin, na kapag tayo napatunay, mayroon tayong mga may papakitang referensya. So, congrats, Brother Jando. Kahit hindi ko pa narinig yung debate mo, congrats kasi flawless victory na naman yun. Lalong-lalo na negative ka lang. Kasi hindi kasi mahirap pag negative eh. Kukontra ka lang. No? Mahirap kapag ikaw pas ang affirmative. Yun ang mahirap-hirap kasi kinakailangan mo mag-present talaga ng mga ebidensya. No, kahit si Brother Angel nga, nagtanong si Brother Angel sa kanya, sukamot siya agad eh. No, ang ganda ng Na ano siya? sukamot siya agad. Na-blackout siya kay Brother Angel. Blackout siya. Na-blackout siya. Ang narinig ko, nag-oo siya eh. Nabinyagan ba si Felix Manalo? Sabi niya, yes. Tapos Napagtanto niya na hindi pala, sabi niya, hindi. Di ba? So, two different statement, meaning to say, kabulaanan yan. Kabulaanan yan. Kapag nagkasungaga na yung argumento mo, wala na yan. No? Nag-yes na kasi siya eh. So, doon pa lang. Talagang, ang ano ko lang, siguro nakita ko lang talaga, no? Yun bang, hindi ko malubos maisip mga kapatid na kung paano nila winawagayway ang kanilang bandila. Bandila ba tawag dyan? Bandera. Bandila. Flag. Bandila ba dyan, di ba? O bandila. No? Paano Bandera. nila... Ano yung bandera eh? Dyaryo. Bandera pala yun. Bandila. No? Bandila. Paano nila winawagayway ang bandila ng kasinungalingan? Kasi kahit huli mo na, magsisinungaling pa. Isipin mo yung in the Far East. Yan lang nga, napakasimpleng grammar. In the Far East. Pero Tagalogin mo nga yan. Sablay talaga. Ang Pilipinas ang malayong silangan. Ang layo. Ang layo eh. The Philippines in the Far East. Ang Pilipinas ang malayong silangan. No, mali. Kasi pag ang ginamit natin in, ibig sabihin nakapaloob. Nakapaloob. Kaya nga nasa loob. Inside. Di ba? Pero sa kanya, yun mismo. Mali po yun. So yun lang. Maraming salamat. Congratulations, Brother Jando. God bless all mga kapatid. See you tomorrow.